Kang hinanap ni Sumaya Ojin at lumapit. Bago pa siya makapagsalita, nakita kanyang lumapit sa ibang babae. Nakita na ni Sumaya Ojin ang babaeng iyon, siya ang binanggit mo kamakailan sa iyong diary, si Anlin. Si Anlin ay kilala sa kanilang circle bilang isang maganda, ngunit may pagka-cold at ruthless. Ang ganitong uri ng babae ay walang naglalakas loob na lapitan. Si Anlin ay laging mag-isa, walang kahit anong chismis. Kasabay nito, hindi rin siya nakikipag-ugnayan sa ibang pamilya. Para siyang isang diyosa na hindi maabot. Si Sumaya Ojin ay tango lang ang bati sa kanya. Nagkunwaring naglilibot, palihim na nakinig si Sumaya Ojin sa usapan ninyo ni Anlin. Ikaw si Miss Anne. Nagkunwari kang medyo nagulat. Gamit ang description sa orihinal na kwento, agad mong natagpuan si Anlin. Si Anlin din ay nagkunwaring nagulat at tiningnan ka. Ikaw si? Paanong hindi niya malalaman na ikaw ito? Mula nang unang lumitaw ang iyong diary sa kanya, palihim ka na niyang inoobserbahan. Ako si Xiaoxin. Bigla na lang akong lumapit para batiin ka, medyo bastos ba? Yaong Master Su, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ano nang kailangan mo sa akin? Teka, bakit iba rin si Anlin sa orihinal na kwento? Nagbabago na ba ang lahat ng babaeng bida? Ganito kasi, may mga bagay sa kumpanya na gusto kong makipag-partner sa Anne Group. Gusto ko sanang kausapin ang tatay mo, alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Inayos ni Anlin ang kanyang buhok. Ang ama ko ay abala kamakailan, nasa kumpanya pa siya ngayon. Nasa kumpanya? Natigilan ka. Humanap ka ng dahilan, pumunta sa isang sulok, kumain, at palihim na nagsulat sa iyong diary. Nasisira na ang plot. Sa eksenang ito, kailangan ng ama ni Anlin bakit hindi siya pumunta sa party. Kung wala ang biktima, paano magpapatuloy ang kwento? Nakakapagtaka. Sa sulok, nakatingin si Anlin sa diary, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matapos basahin ang diary, naintindihan na rin ni Sumaya Ojin, kung bakit ka biglang lumapit kay Anlin, nagdala siya ng isang magandang cocktail at diretsong iniabot sa iyo. Nagdikit ang inyong mga kamay, napakalapit. Sumandal si Sumaya Ojin sa iyong braso. Yaong Master Su, kailangan mong inumin ang alak na ito. Nakaramdam ka ng kiliti sa buong katawan, halos hindi ka makagalaw. Ano nang gustong gawin ng babaeng to? Lumunok ka at kinuha ang baso mula sa kamay ni Sumaya Ojin. Bakit ko inumin? Kapag ininom mo, magiging quits na tayo. Ilang taon na ang nakalipas, nilagyan mo ng gamot ang inumin ko. Nagkunwaring nahihiya si Sumaya Ojin at yumuko. Pero ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. Umatras ka ng bahagya at ininom ang laman ng baso sa isang lago. Inumin kong inumin. Kung may lason man to, hindi ka rin makakatakas. Pero parang ikaw lang ang nahihiya, si Sumaya Ojin ay tuwang-tuwa. Mabuti na lang at biglang lumitaw si Old Master Luo. Napilitang tumayo si Sumaya Ojin. Sa diary, ang galing mong magpantasya. Bakit ngayong ako na ang lumalapit, duwag ka? Hindi lang pala kay Chen si kaduwag. Nang umalis si Sumaya Ojin, umupo si Old Master Luo, handang makipag-inuman sa iyo. Nag-usap ang maglolo ng matagal, at mukhang masaya si Old Master Luo. Habang masayang nag-uusap, lumapit din si Luo Qingqing. Tumingin si Old Master Luo kay Luo Qingqing. Qingqing, butit dumating ka. Matanda na ako, hindi na magtatagal ang buhay ko. Hindi ko na makikita ang masaya ninyong buhay sa hinaharap. Mula ngayon, si Qingqing ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Kahit na Su ang apelyido mo, sa pamilya Luo, ikaw na rin ang masusunod. Ang kinabukasan ng pamilya Luo ay ipinagkakatiwala ko na rin sa iyo. Pagkatapos magsalita, pinagdikit ni Old Master Luo ang kamay ni Luo Qingqing at ang kamay mo. Ang nakatagong si Chen Zi sa party ay palihim na naghahanap sa ama ni Anlin, halos isang oras na siyang naghahanap at wala pa rin siyang nakikita, aya't nainis na siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang eksena kung saan hawak mo ang kamay ni Luo Qingqing. Ang makita lang ang mukha mo ay sapat na para magalit si Chen Zi, lalo na ngayong hawak mo pa ang kamay ng kanyang babae. Dahil sa galit, hindi na nagtago pa si Chen Zi. Lumabas siya mula sa dilim, tinuro ka at si Luo Qingqing at sumigaw, Xiaoxin. Mayroon ka ng kasunduan sa kasal, pero nangangaliwa ka pa rin sa likod ni Ruyan. Nang marinig ang sigaw, napunta sa inyo ni Luo Qingqing ang atensyon ng lahat.
Ikaw naman ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas, dumating din si Chenzi. Ibig sabihin, hindi pa tuluyang nasisira ang orihinal na plot. Sa gitna ng bulungan ng mga tao, lumabas si Chenzi na mayabang, hinila si Luo Qingqing sa kanyang tabi, at hinila rin ang katabing si Xumea Ojin at si Anlin ipinagsanggalang niya ang mga babae sa kanyang likuran. Tingnan ninyong lahat ang maruming pag-iisip ng lalaking ito. Ako lang ang inyong maaasahan. Pagkasabi niya niyon, biglang natapunan ng pulang alak ang kanyang mukha. Si Anlin ang gumawa nito. Napailing ka sa gilid, hindi mapigilang magreklamo sa iyong diary. May problema yata sa utak ng mga bida. Si Anlin, kusang binuhusan ng alak si Chenzi. Nag-alala ka. Sa orihinal na kwento, kahit na si Anlin ay isang malamig at supladang babae, bilang pangunahing babaeng karakter, hindi siya ganoon kabastos noong una niyang makita si Chenzi. Ang eksena ngayong gabi ay napaka-abnormal. Si Chenzi na nabuhusan ng alak ay puno ng kahihiyan. Ngunit nang lumingon siya at makitang si Anlin ang gumawa nito, isang malademonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa paningin ni Chenzi, pakiramdam niya ay ginawa ito ni Anlin para protektahan siya. Tutal, hindi naman siya imbitado sa party ngayong gabi. Ngunit si Chenzi ay isang syura, paano niya hahayaang ang kanyang babae ang maging tagapagtanggol? Hinila niya si Anlin pabalik sa kanyang tabi. Huwag kayong mag-alala, poprotektahan ko kayo. Alam niyo ba ang Shichangshi Group sa Jiangsheng? Ang kumpanya ko ay nag-aalok ng serbisyong pansiguridad. Hanggat nandito ako, walang sinuman ang mga ngahas na saktan kayo. Pagkasabi nito, biglang humalakhak ng malakas si Luo Qingqing. Shichangshi, ang kumpanya ng mga bating, di ba? Narinig ko na kalahating buwan na mula nang magbukas ang kumpanya nyo, pero isang kliyente pa lang ang nakuha nyo. At ang isang kliyenteng yun, ang pagprotekta sa isang aso ang serbisyo, tama ba? Nang mailantad sa harap ng lahat, medyo napahiya si Chenzi. Ngunit sanay siyang aliwin ang sarili. Sa tingin niya, malamang ay nagsiselos lang si Luo Qingqing. May bago siyang karibal, si Anlin normal lang na magselos ang isang dalagang tulad ni Luo Qingqing. Kung hindi, bakit niya ito ipapahiya ng ganito sa publiko? Ang mga pangyayari ay lumampas sa iyong inaasahan. Ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kilos ni Anlin dahil hindi ka sigurado sa susunod na mangyayari, nagpasya kang mas mabuti pang pigilan na lang si Chenzi. Kung nasa ilalim siya ng iyong mga mata, mas hindi siya makakagawa ng gulo. Tutal, wala naman doon ang ama ni Anlin kung hahayaan mong umalis si Chenzi, baka ngayong gabi ay hindi na talaga mabuhay ang ama ni Anlin. Sa asta ni Anlin, halatang mayroon na siyang galit kay Chenzi. Kung mamatay ang ama niya, tiyak na aatakehin niya si Chenzi. At sa oras na iyon, mawawala na ang limitasyon ni Chenzi. Nagsisimula ng tumensyon ang paligid. Lahat ay medyo naguguluhan. Sa sandaling iyon, bigla kang tumayo at itinulak ang iyong upuan. Itinuro niya ang upuan gamit ang dalawang daliri at nakangiting tumingin kay Chenzi. Chenzi, halika rito, umupo ka at uminom. Dahil narito ang mga babaeng gusto niya, natural na ayaw umalis ni Chenzi. Hindi pa niya natatapos ang kanyang misyon, hindi pa niya natatagpuan ang ama ni Anlin. Sakto namang marunong kang makiramdam at alam mong bigyan siya ng upuan. Umismid si Chenzi. Tiningnan kanya mula sa butas ng kanyang ilong at tuluyang umupo. Nang makita ng ilang babae na talagang umupo si Chenzi, lalo silang nainis. Ayaw nilang makita ang pagmumukha ni Chenzi, kaya't lahat sila ay lumayo sa iyo. Nang makita mong kontrolado na ang sitwasyon, lihim kang nagsulat ulit sa iyong diary. Sira na rin naman ang plot, kaya bilang kontrabida, walang masama kung bibigyan ko ng upuan ang bida na si Chenzi, di ba? Ang talino ko talagang kontrabida. Sa mga karaniwang nobela, ang mga kontrabida ay walang utak na hinahamon ang bida. Sino ba namang mag-iisip na mag-alok ng upuan? Sa totoo lang, may sarili akong dahilan kung bakit ko ito ginawa. Sa panig ni na Anlin at ng kanyang ama, hindi ko alam kung bakit hindi nasunod ang orihinal na takbo ng kwento. Kung gayon, mas mabuti nang manatili si Chenzi dito sa piging. Sa ganoong paraan, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong kumilos laban sa ama ni Anlin sa ngayon, mas kaunting gulo, mas mabuti. Sira na rin naman ang plot, kaya bakit hindi ko palulubusin ang pagbaluktot dito? Mabawasan man lang ng isang inosenteng biktima. Nang mabasa ang entry na ito sa diary, labis na naantig ang puso ni Anlin. Dahil sa diary, masasabing pamilyar na siya sa iyo, ngunit sa realidad,
isa ka pa ring estranghero para sa kanya. Kahit na estranghero, handa kang gawin ito para sa kanya, para sa kanyang ama. Hindi na malayan, lumapit si Anlin sa tabi mo. Gusto niyang hindi ka lang makilala sa pamamagitan ng diary. Sa totoong buhay, gusto niyang seryosong makilala ang lalaking ito na puno ng karisma. Nang makita ni Xumea Ojin ang sitwasyon, agad siyang tumayo at inunahan siyang umupo sa tabi mo. Dahil may ibang tao, hindi na rin nakalapit si Anlin bago umalis, binigyan niya si Xumea Ojin ng isang masamang tingin. Nang makita mong lumapit na naman si Xumea Ojin, naramdaman mong may mali. Ngayong araw, talagang sinusubukan ni Xumea Ojin na akitin ka. Ano ba ang gusto niya? Sa pangalan, asawa siya ng pamilya Xu at higit sa lahat, may fiancé ka na. Hindi ba't hindi maganda ito sa publiko? Pero walang pakialam si Xumea Ojin. Alam ng buong Jiangxing na isa siyang biyuda. Matagal nang pumayag ang pamilya Xu na maghanap siya ng iba. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa siya nakakahanap ng lalaking pumupukaw sa kanyang interes. Tungkol naman sa fiancé mong si Liu Ruyan, sa mata ni Xumea Ojin, hindi ito hadlang. First come, first served, di ba? Kahit kasal na, pwedeng maghiwalay, ano pa kaya ang fiancé lang? Siyempre, ang paglalaro sa iyo ni Xumea Ojin ay para lang sa katuwaan. Ang lalaking tulad mo ay puno ng malisyosong isipan, ngunit napakaduwag naman. Masayang paglaruan ang ganitong klaseng tao. Sa gitna ng tawanan, sinadya na namang tamaan ni Xumea Ojin ang chopsticks sa mesa, na naging dahilan para mahulog ito sa sahig. Ay, nahulog, sabi niya sa mahinang boses, at yumuko para kunin ito. Nang siya yumuko, ang tanawin ng kapusian ay bumungad sa iyong mga mata. Nang makita mo ito, pakiramdam mo ay halos tumulo na ang dugo sa iyong ilong. Bagamat tila kalmado, kahit nakayuko si Xumea Ojin, ramdam niya ang nag-aapoy mong tingin. Habang naglalaban ang inyong isipan, nagawa mo pa ring isulat ang lahat sa iyong diary. Marunong talagang maglaro si Xumea Ojin, no? Ginagamitan niya ako ng ganitong mga galawan? Hindi ba siya natatakot na may gawin ako sa kanya? Sa orihinal na kwento, nagkaroon ka ng masamang balak sa kanya, at handa ka pang gumamit ng maruming paraan para makuha siya. Mumisi si Xumea Ojin at naisip, kung ikaw pa rin yung dati, hindi man lang kita titingnan. Dahil duwag ka at alam kong hindi mo ako kayang gawa ng masama, kaya malakas ang loob kong maglaro. Ang lapit-lapit ko kay Xumea Ojin, ang ganda talaga. Perpekto ang katawan at napakakinis ng balat. Samantala, si Chenzi ay binaliwala sa buong piging. Nang akmang aalis na, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang mga tauhan. Ang ama ni Anlin ay wala sa piging, kundi nasa kumpanya. Ito pala ay isang diversion. Nakatanggap si Chenzi ng impormasyon na darating ang ama ni Anlin ngayon, ngunit peke pala ang impormasyong iyon. Dahil sa pakiramdam na naloko, naging pangit ang itsura ni Chenzi. Galit siyang tumayo at akmang aalis. Palagi mong binabantayan ang bawat galaw ni Chenzi. Nang makita mo ito, nagkaroon ka ng masamang kutob. Kahit ayaw mo nang makialam, naramdaman mong kailangan mong gawin ito. Bigla niyang naramdaman ang dahilan kung bakit siya napunta sa mundong ito. Kung ang layunin lang ay maging malakas ngunit ayaw harapin ang mga responsibilidad, ano pa ang saysay ng pagiging malakas? Ano ang pinagkaiba ng kapangyarihang hindi ginagamit sa walang kapangyarihan? Sa pag-iisip nito, bigla kang napuno ng sigasig. Siyempre, mayroon din siyang pansariling interes. Kung magtatagumpay si Chenzi sa pagpatay, malaking tagumpay ito para sa kanya. Ang pangyayaring ito ay lalong magpapalakas sa Shichangshi Group at kay Chenzi mismo sa hinaharap. Sa ngayon pa lang, hirap na siyang harapin si Chenzi. Hindi na nag-atubili, pinili mong sundan si Chenzi. Hindi rin mapakali si Xumea Ojin nang makita kang sumunod kay Chenzi. Laro-laro lang, pero pagdating sa seryosong bagay, hindi rin biro si Xumea Ojin. Sa pagkakataong ito, pinili niyang sumama sa iyo. Ano bang magagawa ng isang duwag na tulad mo ng mag-isa? Sa kabilang banda, sa loob ng kumpanya ng Shichangshi, ang mga tauhan ni Chenzi ay kumakain ng hotpot na gawa sa karne ng kanilang nag-iisang kliyente, habang nag-operate ng computer. Maingat na iniimbestigahan ang ama ni Anlin at ang mga impormasyon tungkol dito. Huwag mong ubusin yung hita, terhan mo kami. Nga, huwag kang maging sakim. Teka, niluto natin yung nag-iisa nating kliyente, hindi kaya magagalit si boss? Magagalit? Impossible.
Dati sa ibang bansa, kahit kumain tayo ng tao, hindi nagsasalita si boss. Karne lang to, ano bang problema? Sabagay, si boss natin kahit ano kayang gawin. Siyempre, hindi rin tayo pwedeng maging duwag. Ang hindi nila alam, ang sitwasyon ng kumpanya ng Shichangshi ay napakasama na. Ang orihinal na pondo ay matagal nang ginastos ni Chenzi sa pagpapasikat. Mula nang magbukas, wala pa silang kita. Kung magpapatuloy ito, tiyak na babagsak ang Shichangshi. Dahil dito, nagmamadali si Chenzi na patayin ang ama ni Anlin sa pagpatay lang sa ama ni Anlin at pagkatapos ay paglapit kay Anlin at pagsakop sa Anshi Group, maililigtas ang Shichangshi. Kung tungkol sa negosyo, si Chenzi ay walang kaalam-alam. Pero kung pagpatay ang pag-uusapan, doon siya eksperto. Upang masigurong magtatagumpay ang plano, si Chenzi mismo ang kumilos. Hindi dahil sa hindi siya nagtitiwala sa kakayahan ng kanyang mga tauhan, kundi dahil sa pag-aalalang masyadong magulo ang mga ito at makagawa ng malaking ingay sa Jiangsheng. Kapag nabuking ang plano, may panganib na mapugutan ng ulo. Palagi mong sinusundan ng kotse ang sasakyan ni Chenzi. Hindi nagtagal, nalaman mong ang destinasyon ni Chenzi ay ang Anshi Group. Mukhang sa kumpanya niya balak gawin ito. Habang nagmamaneho, nagsusulat ka sa diary. Kahit may mga bahagi ng plot na nasira, pilit pa ring sinusunod ni Chenzi ang orihinal na kwento. Ngayon, diretso siyang pupunta sa Anshi Group para patayin ang ama ni Anlin kaya ang mali sa plot na ito ay ang mga tauhan ng pamilyaan. Si Chenzi, mula simula hanggang wakas, gusto talagang patayin ang ama ni Anlin, mabuti na lang at sumunod ako. Kung hindi, baka nagtagumpay na si Chenzi. Hindi ko pwedeng hayaang ibalik ni Chenzi sa tama ang plot na lumihis na. Pagdating mo sa lugar, nakita mong malapit na si Chenzi sa ama ni Anlin at malapit ng kumilos. Dahil sa sitwasyon, wala ka ng oras para mag-isip pa. Ang pagiging duwag mo ay dahil sa paniniwalang mas kaunting gulo mas mabuti. Ngayon, may kakayahan ka ng protektahan ang sarili mo. Kung ikukumpara sa ordinaryong taong tulad ng ama ni Anlin, mas matibay ka. Hinihipo mo ang iyong dibdib, sinisigurong suot mo ang iyong Jinsi Ruan Yinjaya, gold thread soft armor. Kasama pa ang iyong Jin Zhongzhao, golden bell shield, skill, kumpiyansa kang masasalo mo ang nakamamatay na atake para sa ama ni Anlin. Kapag nasangga mo ang unang atake ni Chenzi, hindi ka nag-aalala na hindi siya atras. Pagkatapos ng ilang beses na pagkakakulong, pusta ka na kapag nalamang nabuking na siya, agad siyang aatras. Kahit ayaw niyang umatras, ang mga security guard ng Anshi Group ay makakarating sa tamang oras. Naisip mo na ang lahat sa iyong isipan, ngunit sa kritikal na sandali, biglang nagbigay ng paalala ang system. Binabati kita, host. Natanggap mo ang gantimpala, 2 free attribute points. 2 free attribute points. Bigla kang natigilan. Sa ganitong paraan, mas matatag na ang iyong Jin Zhongzhao na aabot sa level 3. Walang pag-aalinlangan, agad kang nag-upgrade. At sa mismong sandaling iyon, kumilos si Chenzi. Nakatayo sa likod ng ama ni Anlin, marahan lang niyang itinulak ang likod nito nang hindi dumidikit. Mukhang simpleng galaw lang, pero alam mo kung gaano kalakas at nakamamatay ang nakatagong puwersa doon. Iyon ay isang palad mula sa Shura. Huwag na ang ordinaryong tao, kahit isang special police ang tumanggap ng ataking iyon, kung hindi man mamatay agad, tiyak na hindi makakalabas ng buhay sa gusali. Sa isang iglap, sumugod ka at hinarangan ang atake ni Chenzi sa ama ni Anlin. Dahil sa malakas na puwersa, tumilapon ka sa malayo. Nagulat si Xumaya Ojin at hindi napigilang mapasigaw. Hindi niya inaasahan na sa ganitong kapanganiban, sasaluhin mo ang nakamamatay na atake para sa ama ni Anlin. Karaniwan, kapag nababanggit si Chenzi, halos gusto mo nang umiwas. Ngayon, kusa kang nagpasuntok. Kakaiba, napakakakaiba. Nang matauhan, mabilis na tumakbo si Xumaya Ojin sa tabi mo. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nang makita ni Chenzi na agad na may nakakita sa kanyang ginawa, medyo nataranta siya. Alam niya ang batas. Kapag nabuking ang pagpatay, ang gusto lang ni Chenzi ay tumakas. Bago umalis, lumingon siya ulit para kumpirmahin. Ang nakahandusay sa sahig ay ikaw nga. Kakaiba. Itong mayaman na to, bukod sa pakikipag-agawan sa akin sa mga babae, ngayon naman ay sumasalo ng saksak para sa iba. Talagang kinakalaban niya ako. Lahat ng gusto kong tao, lahat ng gusto kong gawin, lahat kinokontra niya.
Ito na ba ang tinatawag na mortal na magkaaway? Hindi na nagtagal, pinili ni Chenzi na tumakas muna. Walang tigil sa pagtulo ang mga luha ni Xumea Ojin, pakiramdam niya inanginginig ang buong katawan. Mabuti na lang at nanatili pa rin ang kanyang katinuan. Tumingin siya sa iyo na walang malay sa sahig at sumigaw sa paligid, tumawag kayo ng 120 ambulance. Sa totoo lang, hindi ka talaga nawalan ng malay. Dahil sa level 3 Jin Zhongzhao at Jin Siruan Yinjia, ang atake sa iyo ay parang malakas na tapik lang ng isang ordinaryong tao. Masakit, syempre, pero hindi naman gaanong malubha. Nagkunwari ka lang na walang malay para iwasan na sundan ka ng atake ni Chenzi. Sa galit ni Chenzi sa iyo, nang makitang ikaw na naman ang sumira sa kanyang plano, posibleng-posible na sundan kanya ng atake. Hindi mo lang inaasahan na sa pagpapanggap mong walang malay, umiyak si Xumea Ojin. Sa sobrang pag-aalala niya, pakiramdam mo ay medyo awkward kung bigla kang magigising. Pero kung hindi mo rin ipapaliwanag, mahirap din kaya pinikit mo na lang ang iyong mga mata at nagpatuloy sa pagpapanggap na walang malay. Dumating din si Anlin sa lugar. Kasama si Xumea Ojin, dinala kanilang dalawa sa ospital. Pagdating sa ospital, nakita ng doktor na ang pasyente ay ang young master ng pamilya Su. Ano man ang mangyari, kailangan siyang sumailalim sa isang detalyadong full-body check-up. Natatakot silang baka sa kaunting pagkakamali, mawala ang kanilang lisensya. Sa kalagitnaan ng check-up, hindi mo na kinaya at tuluyan ka ng nakatulog habang nagkukunwaring walang malay. Habang natutulog ka, tinipon ni Anlin ang mga eksperto sa kanyang kumpanya at naghandang sumugod sa Shichangshi Group para maghiganti. Ang labanan sa pagitan ng dalawang security company, tamad na siyang idaan pa sa opisyal na proseso. Bawat segundo na nabubuhay si Chenzi sa mundo, pakiramdam niya ay marumi ang hangin. Nang makitang paalis na si Anlin, pinigilan siya ni Xumea Ojin. Hintayin mo munang magising siya bago ka umalis. Umiling si Anlin, may sarili akong gagawin. Nasa ospital na siya at ligtas. Wala akong maitutulong kung mananatili ako rito. Wala ka bang puso? Inis na sabi ni Xumea Ojin. Puso? Mapapagaling ka ba agad niyan? O mapapatay ba niyan agad si Chenzi? Nang mabanggit si Chenzi, hindi mapakalma ni Anlin ang kanyang damdamin. Hindi pumayag si Xumea Ojin. Nalubha siya at nawalan ng malay para iligtas ang ama mo. Kung aalis ka ngayon, gaano siya kalulungkot paggising niya? Una, hindi ko hiningi na iligtas niya ang tatay ko. Inis na sagot ni Anlin, ayaw na ayaw niyang kinokonsensya. Pangalawa, nasa ospital siya. Kung may mangyari man, wala akong magagawa. Kung wala namang malubhang mangyayari, sayang lang ang oras ko rito. Ayaw nang makinig ni Xumea Ojin sa mga paliwanag niya. Pakiramdam niya ikinain na ng aso ang konsensya ng babaeng ito. Naiintindihan ni Xumea Ojin na sa pagharang mo sa atake ni Chenzi, hinarangan mo rin ang kanyang mga plano. Ang alitan ninyo ni Chenzi ay tunay nang nabuo. Para sa isang duwag na tulad mo, napakalaking hakbang ang ginawa mo. At ang nakinabang, si Anlin, ay walang utang na loob at aalis na lang basta. May sariling dahilan si Anlin dahil sa pagbabasa ng diary, paano niya hindi malalaman ang iyong sakripisyo. Labis din siyang naantig. Ngunit sa ngayon, hindi lang ikaw ang may galit kay Chenzi, kundi pati na rin siya. Para kay Anlin, ang pagtugis at pagpatay kay Chenzi ay paghihiganti para sa kanyang ama at pagtanaw na rin ng utang na loob sa iyo. Ang mga iniisip na ito, ayaw nang ipaliwanag ni Anlin kay Xumea Ojin. Tinanggap niya ang sampal, walang sinabi, at buong tapang na umalis sa ospital. Naiwang mag-isa si Xumea Ojin. Tiningnan niya ang numero ni Liu Ruyan sa kanyang phone book, at pagkatapos ay pinatay ang kanyang telepono. Sige na, ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. Pinunasan niya ang iyong mukha, at nagulat ka sa ginawa niya. Agad kang nagising, ngunit hindi mo iminulat ang iyong mga mata at nagpatuloy sa pagpapanggap na walang malay. Bago lumabas ang resulta ng check-up, hindi makapagbigay ng tiyak na sagot ang doktor. Umiling na lang siya at sinabi kay Xumea Ojin na hindi malinaw ang dahilan ng pagkawala ng malay. Sabi ko na duwag ka, bakit hindi mo na lang panindigan, naisip ni Xumea Ojin na medyo naiinip na, kaya't nagsalita siya sa sarili. Dapat tulad kita, kapag may desisyon, paninindigan hanggang dulo. Noong hindi pa ako kasal sa pamilya Xu, nalaman kong mamamatay na ang fiance ko. Nagdesisyon akong kahit mamatay siya bago kami ikasal, magpapakasal pa rin ako.
At ginawa ko nga. Narinig mo ito at nagtaka. Ano to, maglalabas ba siya ng sama ng loob sa akin habang tulog ako? Maya-maya, tumawa ng bahagya si Sumaya Ojin. Pero hinahangaan din kita. Para sa pamilya ng isang babaeng kakakilala mo lang, handa kang isakripisyo ang sarili mo. Alam mo, ang gwapo mo nung tumilapon ka. Hayaan mo na akong maging sarili ko. Bilang isang biyuda sa pangalan, alam ng buong Jiangsheng. Malinaw na birhen pa, pero ganoon ang tingin sa akin ng mga tao. Naiintindihan mo ba ang pakiramdam na yon? Sa pag-alala kung paano niya pinagdaanan ang mga taon, hindi maiwasan ni Sumaya Ojin na malungkot. Karaniwan, wala siyang mapagsabihan. Ngayon, gusto niyang sabihin ito sa isang tiwalang malay na lalaki. Hindi naman niya maririnig. Isa akong biyuda. Sa pamilya Xu, wala akong posisyon. Hindi ko naman sila mabibigyan ng tagapagmana. Pero paano ako, si Sumaya Ojin, papayag na maging miserable habang buhay? Ang pagpapakasal sa pamilya Xu ay para magkaroon ng pangalan. Bilang biyuda, madalas akong makatagpo ng mga lalaking may ganoong tingin sa akin. Mga deal na dapat ay maayos na, sinasadya nilang ipitin para gamitin ko ang katawan ko kapalit ng benepisyo. Akala nila madali akong apihin. Muntik ka nang tumango. Sinong lalaki ang hindi mahumaling sa kanya? Naiintindihan mo ang iniisip ng mga lalaking iyon, pero hinahangaan mo rin si Sumaya Ojin. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, nakagawa siya ng sarili niyang landas. Ang gwapo mo rin. Totoo, type kita. Pagkasabi nito, biglang yumuko si Sumaya Ojin at bumulong sa iyong tenga. Pero baka ayawan ako ng pamilya Sumo dahil isa akong biyuda, di ba? Wala akong pakialam sa titulo, pero sa ngayon, marami pa akong hindi alam tungkol sa iyo. Ayoko ng ganitong pakiramdam na hindi kita kayang hawakan. Gusto ko lang ng mga bagay na kaya kong kontrolin. Kaya ko bang kontrolin ka? Kontrolin ako. Anong gusto mong kontrolin sa akin? Hindi mo mapigilang kumibot ang iyong talukap. Dahil sa sobrang lapit, agad na napansin ni Sumaya Ojin ang pagkibot ng iyong talukap. Mabilis siyang umayos ng upo at bumalik sa kanyang kalmadong boses. Gising ka na? Nang makitang nabuking ka na, napilitan kang umiti at imulat ang iyong mga mata. Dati, hinala lang. Ngayong nakita niyang iminulat mo na ang iyong mga mata, biglang namula ang mukha ni Sumaya Ojin. Nang makitang tila sasabog na si Sumaya Ojin, umupo ka at kinamot ang ulo. Gusto mo, ipikit ko ulit ang mga mata ko? Isipin mo na lang natulog pa rin ako at magpatuloy ka sa pagsasalita. Nang makita niyang gising ka na, nahulaan ni Sumaya Ojin na narinig mo na ang lahat ng sinabi niya. Bigla, tinamad na siyang magpanggap. Bumuntong hininga siya. Narinig mo lahat. Kung hindi, baka gusto mo akong patayin para manahimik. Umiti ka. Kaya mo ba? Buhay pa ako ngayon dahil sa'yo. Che! Wala akong kakayahang gawin yan. Dahil sa iyo ko lang naman sinabi, hindi mo naman siguro ako pagtatawanan na biyuda, di ba? Umiti ka at umiling. Sa isip mo, maganda ang biyuda. Hindi kailangan ng sagwan, puro alon lang. Tinapik ni Sumaya Ojin ang kamay mo at bumulong sa iyong tenga, ang bait talaga ni kapatid. Pinigilan mo ang pagnanasang yakapin siya at umusog ka ng kaunti. Nang makitang hindi mo na kaya, hindi na rin nagbiro si Sumaya Ojin. Baba muna ako para tingnan kung lumabas na ang resulta ng check-up. Pagkaalis ni Sumaya Ojin, isinulat mo sa iyong diary ang kanyang mga kasalanan. Kaya pala sinasabing tigre ang mga babae, dahil kumakain talaga sila ng tao. Diyan talaga magaling si Sumaya Ojin. Ngayon alam ko na kung bakit maraming lalaki ang gusto ng mga ate. Sabi ko na nga ba, walang binatbat ang mga dalaga sa mga biyuda. Nang makita ni Luo Qingqing na may bagong entry sa diary, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Kahit ayaw niya, alam niyang nilalandi ka na naman ng malanding si Sumaya Ojin. Ngunit kumalat na ang balitang malubhakang nasugatan ni Chenzi at nawala ng malay. Kumpara sa ibang bagay, mas nag-aalala si Luo Qingqing sa iyong kalagayan. Sa kabilang banda, si Anlin na papunta na sana para maghiganti kay Chenzi, ay nakita ang bagong entry sa iyong diary. Nalaman niyang gising ka na. Base sa nilalaman ng diary, mukhang okay ka na. Kung hindi, paano ka magkakaroon ng oras para mambiro ng babae? Bumalik sa ospital, utos ni Anlin sa driver.
Nagtaka ang driver. Hindi po ba't papunta tayo sa Shichangshi Group? Lumingon si Anlin at tiningnan ang 10 sasakyang nakasunod sa kanila. Medyo nawala siya sa sarili. Pagkatapos ng ilang sandali, nagdesisyon siyang bumalik muna sa ospital. Ang paghihiganti ay maaaring pagplanuhan pa. Ngayong gising ka na, medyo kumalma na rin siya. Nabasa na rin niya sa diary na kung hindi niya kayang patayin si Chenzi sa isang atake, ang pag-atake sa kanya ay magpapagalit lang sa kanya at maaaring magdulot ng mas malalang kahihinatnan. Alam ni Anlin ang lahat ng ito. Ngunit nang makita kanyang halos wala ng buhay, hindi niya mapigilan ang galit. At nag-aalala rin siyang baka umatak ulit si Chenzi sa kanyang ama, kaya't bigla siyang nagpadalos-dalos sa paghihiganti. Ngayong gising ka na, maaari pang pagplanuhan ang lahat. Si Liu Ruyan naman sa bahay, nang makita ang diary, hindi na napakali. Gusto niyang sumugod sa ospital para tanungin si Xumea Ojin kung ano ang binabalak nito. Ngunit marami pa siyang kailangang gawin. Nang makita niyang may gana ka pang mambiro ng babae sa diary, nakasiguro siyang okay ka lang. Kung walang kasiguruhan, hindi ka basta-bastang hahamon kay Chenzi. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagsisimula ng maintindihan ni Liu Ruyan ang bago mong pagkatao. Alam niyang hindi ka kailanman naging padalos-dalos, kundi tulad niya, hindi ka lumalaban ng walang paghahanda. Ngayong gising ka na, pagkatapos niyang tapusin ang kanyang mga gawain, pupuntahan ka niya. Tungkol naman sa malanding si Xumea Ojin, marami siyang pagkakataon para asikasuhin ito. Sa loob ng Shichangshi Group, ikinulong ni Chenzi ang sarili sa opisina. Uminom muna siya ng 3 bote ng pinakamahal na alak at pagkatapos ay malakas na tumawa. Ang mga tauhan sa labas, nang marinig ang kakaibang tawa ng kanilang boss, ay parehong natakot at naguluhan. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Hindi ba't pinuntahan ni boss ang presidente ng Anshi Group para patayin? Bakit ganyan siya pagbalik? Hindi niyo alam. Kung ganyan tumawa si boss, siguradong may napakagandang nangyari. Magandang balita. Maliligtas na ba ang Shichangshi Group? Siyempre. Kailangan nating magtiwala sa kakayahan ni boss. Habang nag-uusap sila, lumabas si Chenzi mula sa opisina na may malaking ngiti sa mukha. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at inanunsyo, ang Shichangshi Group, simula ngayon, ay aangat na. Mabuhay si Shura! Nagdiwang ang mga miyembro ng Shura. Iwinagayway ni Chenzi ang kanyang kamay. Ngayon, susunduin ko muna ang magiging ate ninyo. Ang plano niya ay patayin ang presidente ng Anshi Group at kunin ang kumpanya. Ngunit hindi niya inaasahan na ikaw mismo ang lumapit sa kanya at ibinigay ang sarili mo sa kanyang mga kamay. Ang atake niya ay sadyang nakamamatay. Huwag na ang isang mayaman na binatilyo, kahit isang kampiyon sa boxing ang tumanggap ng ataking iyon, tiyak na mamamatay. Bago umalis, lumingon si Chenzi at tiningnan kang nakahandusay sa sahig. Para kang bangkay hindi gumagalaw. Ano pa ba iyon kundi patay? Namatay ka. Nakaramdam si Chenzi ng malaking kasiyahan sa paghihiganti. Ang mga babaeng dapat ay sa kanya, sa wakas ay babalik na sa kanyang mga bisig. Una sa lahat, susunduin niya si Liu Ruyan. At ipapaalam niya sa buong Jiangxing na lahat ng pag-aari mo, isa-isa niyang kukunin. Pagkatapos tapusin ang kanyang mga gawain, nag-isip si Liu Ruyan at nag-ayos ng mabuti bago umalis. Sabi mo, ang lamang lang ni Xumea Ojin ay ang kanyang mapang-akit na katawan. Ang kanyang karisma ay natatangi. Mag-aayos siya ng mabuti para ipakita sa iyo kung sinong babae ang pinakamahusay. Pagbukas ng pinto, bigla niyang nakasalubong si Chenzi. Umisi si Chenzi, nakasandal sa pinto. Ruyan, naramdaman mo bang darating ako? Kakatok pa lang sana ako. Pagkatapos, inamoy niya ang pabango sa damit ni Liu Ruyan. Ruyan, madalas kong maamoy ang pabangong ito sa panaginip ko. Tuwing naaamoy ko ito, naiisip kong nakahiga ka sa tabi ko. Chenzi, siraulo ka ba? Bakit mo ba ako laging ginugulo? Nang marinig ang sinabi ni Liu Ruyan, naintindihan ni Chenzi. Ang kanyang babae ay dumidistansya sa kanya dahil natatakot itong madiskubre mo at paghigantihan. Sa pag-alala sa itsura mong nakahandusay sa sahig, hindi niya maiwasang matawa. Ruyan, huwag kang matakot. Bumalik ka na sa mga bisig ko. Ang hadlang sa pagitan natin ay wala na. Mukhang hindi pa alam ni Chenzi na gising na ako. Para maiwasan ang gulo, hindi sinabi ni Liu Ruyan kay Chenzi ang tungkol dito.
Hindi rin niya alam kung ano ang kalagayan mo ngayon. Paano kung mahina ka pa at malaman ni Chenzi na buhay ka pa at puntahan ka sa ospital para tapusin? Nang makitang hindi nagsasalita si Liu Ruyan, tinapik ni Chenzi ang kanyang dibdib. Ruyan, sinabi ko na noon poprotektahan ko ang aking babae. Ngayon, tinupad ko na. Lahat ng hadlang sa pagitan natin, isa-isa kong aalisin. Magtiwala ka lang at yakapin mo ako. Umalis ka. Lumayo ka sa akin. Huwag kang magkalat dito, sabi ni Liu Ruyan at pabalang na isinara ang pinto bago umalis. Naiwan si Chenzi na tulala. Sa pagtingin sa papalayong si Liu Ruyan, nagtaka siya. Patay na siya, ano pa ang kinatatakutan ni Ruyan? Bakit tumidistansya pa rin siya para protektahan ako? Biglang natauhan si Chenzi at hinabol si Liu Ruyan. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat nito. Naiintindihan ko, Ruyan. Nag-aalala ka bang kapag pinakasalan mo ako ay kailangan mong iwan ang pamilya Liu at ayaw mong iwan sila? Huwag kang mag-alala. Pwede akong maging bahagi ng pamilya ninyo. Nang marinig ang sinabi ni Chenzi, napuno ng pandidiri ang mukha ni Liu Ruyan. Chenzi, linawin mo. Kahit isa ka pang hamak na gangster o tsisi ng kumpanya, sa pamilya Liu, hindi ka man lang karapat-dapat maging driver. Pagkasabi nito, umalis si Liu Ruyan nang hindi lumilingon. Naiwan si Chenzi na tulala. Hindi karapat-dapat maging driver. Gusto akong protektahan ni Ruyan. Iniisip niyang walang katayuan ang isang driver sa mata ng mga mayayaman. Ayaw niyang pumasok ako sa pamilya Liu dahil nag-aalala siyang masisira ang reputasyon ko. Ruyan, talagang naiiyak ako sa pagmamahal niya. Sa kabilang banda, dumating na rin si Anlin sa ospital. Pagbukas ng pinto, nakita kanyang umiinom ng lugaw na may bahid ng paghihirap, tila hindi nasisiyahan sa pagkain. May gana pang magreklamo sa pagkain, siguro okay na siya. Tinawag ni Anlin ang doktor at nagtanong. Nang makumpirmang okay ka na, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Salamat, taimtim na sabi ni Anlin at yumuko pa. Pakiramdam mo, hindi mo naman ginawa iyon para sa kanya, kaya medyo nahiya ka. Wala iyon, maliit na bagay. Bumangon ka at itinayo si Anlin. May mga luha sa mata ni Anlin, unang beses pa lang nating magkita, pero tinulungan mo na agad ang ama ko. Bukod sa pasasalamat, hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko. Ang kilalang malamig at hindi malapitang ate ay malapit ng umiyak. Hinawakan mo ang malambot at maputing kamay ni Anlin at kinamot ang ulo. Hindi na kailangan. Nagkataon lang na tumulong ako. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, kahit anong kailanganin ng pamilya Suo mo mismo, sabihin mo lang at tutulong ang Anshi Group. At saka, ang seguridad ng pamilya Su ay ipapaubaya na sa Anshi. Tama na, tama na. Masyado nang mabait si Anmimi, kapatid na An. Pumagit na si Xumea Ojin sa inyong dalawa at nakangiting na magitan. Pareho silang nasa iisang circle. Kahit hindi gaanong nakakasalamuha si Anlin, kilala pa rin niya ito. Bumalik ka sa kama at kinuha ang mainit-init pang lugaw. Habang umiinom, lihim kang nagsulat sa diary. Kite, peking pasasalamat. Kulang ba ang pamilya Su sa ganyan? Hindi rin taos puso ang pasasalamat. Nang mabasa ito, nainis si Anlin sa labas, sinasabing wala iyon, pero sa loob-loob, mas marami pa palang gusto. Napakapakitang tao. Sana may mas konkretong pasasalamat, tulad ng isang halik o kung anuman. Pagkasulat mo nito, hindi mo maiwasang mapangiti habang iniisip ang eksena. Namula ang mukha ni Anlin, mali pala ang pagkakaintindi ko sayo. Mas mayaman at makapangyarihan ang pamilya Su kaysa sa Anshi, kaya't hindi ka naman talaga naghahangad ng anuman mula sa amin. Sa sumunod na segundo, walang pag-aalinlangan, hinalikan ka ni Anlin sa pisngi. Gulat na gulat ka. Seryoso ka? Tinupad mo ang hiling ko. Ano to? Pati si Xumea Ojin ay nagulat. Paano nagkaroon ng babaeng mas agresibo pa sa akin? At ang babaeng iyon ay ang kilalang supladang si Anlin? Hinalikan ka niya? Anong klaseng magic ito? Naramdaman mo ang malambot na labi sa iyong pisngi at hindi mo maiwasang mamula. Bumulong ulit si Anlin sa iyong tenga, salamat, diary. Diary? Isa ka bang genie? Bakit kung ano ang iniisip ko, ginagawa niya? Pero ang halik na iyon tumama talaga sa puso ko. Marunong si Anlin, alam niya kung ano ang gusto ko, hehe.
Nang mabasa ang diary, hindi mapigilang matawa ni Sumaya Ojin. Anlin, ikaw pala ang mas nakakaintindi sa mga lalaki. Naalala ni Anlin ang sinabi mo sa diary tungkol sa mga paraan ni Sumaya Ojin para mangakit ng lalaki at umirap siya. Hindi naman, mas magaling pa rin si Ate Xu. Tinanggap ni Sumaya Ojin ito bilang isang papuri. Naku, hindi naman. Nasa sasakyan pa si Liu Ruyan. Nang makita niya ang entry na ito, nagusot niya ang hawak na dokumento. Mga malalandi. Una si Sumaya Ojin, tapos si Anlin dati, hindi ko naman napapansin na ganyan siya kapopular. Bakit ngayon, lahat ng babae ay dumidikit sa kanya? Ito ba ang karisma ng isang isekai protagonist? Bumalik si Chenzi sa Shichangshi Group. Nang makita niyang lumipas ang isang gabi at wala namang nangyari sa kanya, nakumbinsi siyang walang nakakita sa ginawa niya. Patay ka na at walang makakahanap sa pumatay. Ang atake niya ay ginamitan ng momentum, walang naiwang bakas. Siguro durog na ang mga laman loob mo. Agad niyang tinawag ang kanyang mga tauhan at nagpatawag ng mahalagang pulong. Sa pulong, puno ng kumpiyansa si Chenzi. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at inanunsyong lalamunin nila ang Su Group. Nagulat ang lahat. Boss, alam mong naniniwala kami sa'yo. Pero sa sitwasyon natin ngayon, paano natin lalamunin ang Su Group? Tanong ng isang tauhan. Matagal na rin silang nasa Jiangsheng at alam na nila ang sitwasyon. Ang Su Group ang pinakamalaking korporasyon sa Jiangsheng. Sa madaling salita, ang Shichangshi Group ay isa na lang shell company. Anong gagamitin nila para lamunin ang Su Group? Ngumisi si Chenzi. Patay na siya. Ang Su Group ay magiging pag-aari ko na sa mga susunod na araw. Nang marinig ng lahat na patay na ang Young Master ng Su Group, ang mortal na kaaway ng kanilang boss, natuwa sila. May ganito palang magandang balita. Teka, boss. Hindi ba't ang pinatay mo kagabi ay ang presidente ng Anshi Group? Hindi na nila ito pinansin at nalunod sa sobrang saya. Kapag nakuha na nila ang Su Group, magiging pinuno na ng Jiangsheng ang Shichangshi. Asikasuhin niyo ang mga asset natin sa ibang bansa at ilipat agad dito. Ang perang iyon ay sapat na para bilhin ang mga ari-arian ng Su Group na nasa krisis. Agad na kumilos ang mga tauhan ni Chenzi. Ang mga espiya naman ni Sumaya Ojin ay agad na nakakuha ng impormasyon. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Sumaya Ojin sa kwarto na may kakaibang ekspresyon. Chenzi, akala niya patay ka na. Tumango ka. Inaasahan mo na ito. Nagpanggap kang ang walang malay para isipin niyang patay ka na, di ba? Ngayon, mukhang inililipat niya ang kanyang mga asset mula sa ibang bansa para lamunin ang Su Group. Ano ang plano mo? Nang marinig mo ito, umiti ka. Magandang balita yan. Magandang balita, sabay na sabi ng dalawang babae na nagtataka sa iyong reaksyon. Sakto namang dumating si Liu Ruyan sa ospital. Gusto sana niyang magtanong, ngunit nang marinig ang seryosong usapan, hindi na niya pinansin ang ibang problema. Nagkaisa ang tatlong babae sa pakikinig sa iyong plano. Ngayon, kailangan lang ilipat ng Su Group ang ilang asset para magmukhang shell company at pagkatapos ay ibenta sa mababang halaga. Sa tingin nyo, maloloko ba ang tangang si Chenzi? Tumango si Liu Ruyan. Magandang ideya. Base sa pagkakakilala ko kay Chenzi, wala talaga siyang alam sa negosyo. At dahil sa pagkakataong ito, iniisip niyang sigurado na siya, kaya tiyak na magiging pabaya siya. Malaki ang posibilidad na maloko siya. Hindi malaki ang posibilidad, kundi tiyak na maloloko siya. Hiniling mo kay Liu Ruyan na makipagtulungan sa iyo. Walang pag-aalinlangan, pumayag agad siya. Kasabay nito, tiningnan niya ng may pamamaliit sina Sumaya Ojin at Anlin, sino ang tunay na may karapatan, sana alam ninyo. Ang pamilya Liu, hindi lang sa pangalan kamag-anak ng Su, kundi talagang nakakatulong sa kanila. Tunay na tulong, hindi yung tulad ng isang halik sa pisngi lang. Ngunit ang mga salitang ito ay ayaw na niyang sabihin ng malakas. Ang unang hakbang sa iyong plano ay makipagtulungan sa lahat ng nasa paligid mo para magpakalat ng balita na kritikal ang iyong kalagayan. Nagbebenta ng ari-arian ang pamilya Su at Liu para kumuha ng isang sikat na doktor mula sa kabisera para pagalingin ka. Nang kumalat ang balita, pinag-usapan ito ng lahat. Ang pinangyarihan ay sa Anshi Group, isang security company. Ang makapasok sa isang security company nang hindi napapansin at malubhang masugatan ka na hindi kayang gamutin ng ordinaryong doktor,
anong klaseng eksperto ang makakagawa niyon? Nang marinig ang usapan, lalong nagyabang si Chenzi. Siya nga ang tinutukoy na eksperto. Dahil sa sobrang saya, pinabilis ni Chenzi ang kanyang mga hakbang at inilipat ang lahat ng kanyang pondo para bilhin ang mga ari-ari ang ibebenta ng Su Group. Para makipagtulungan sa palabas, nag-alok din si Xu Miaojin na sumali. Kasunod ng pamilya Su at Liu, nagsimula na ring magbenta ng ilang asset ang pamilya Xu. Ang hindi alam ni Chenzi, ang mga ibinebenta sa merkado ay mga shell company lang. Ngunit hindi rin dapat maliitin si Chenzi. Para maiwasan ang panloloko, tinawagan niya si Liu Ruyan para subukan ito. Ruyan, mag-ingat ka. Nainis si Liu Ruyan. Mag-ingat. Hindi pa patay ang fiance ko. Mali ang sinabi ko. Pero hindi na kailangang magsakripisyo ng ganyan ang pamilya Liu. Hindi sulit. Mukhang hindi na rin siya mabubuhay. Nang marinig ang sinabi ni Chenzi, gusto nang matawa ni Liu Ruyan. Hindi na mabubuhay? Paano mo nalaman? Ikaw ba ang may gawa nito? Nang makitang pinaghihinalaan siya, agad na binago ni Chenzi ang kanyang sinabi. Narinig ko lang. Kung hindi na kayang gamutin ng ordinaryong doktor, paano pa kaya ng isang sikat na doktor? Ang problema ng pamilya Su, hayaan na lang silang lutasin. Hindi mo na kailangang isama pa ang pamilya Liu. Mumuso si Liu Ruyan at nanatiling kalmado. Ang pera, pwede pang kitain ulit. Pero buhay ang pinag-uusapan. Kahit magkano, kailangang iligtas siya. Susundin kita. Ruyan, napakabuti mong babae. Bago ibaba ang telepono, hindi nakalimutan ni Chenzi na purihin si Liu Ruyan. Pagkatapos ng tawag, agad na sinabi ni Liu Ruyan sa iyo ang usapan. Mas nakumbinsi kang kumakagat na ang malaking isda. Gaya ng inaasahan, kinabukasan, nagsimula ng kumilo si Chenzi, binibili ang lahat ng shell companies na inalok ng 3 pamilya. Gabi, masaya kang nagbibilang ng pera sa ilalim ng kumot habang nagsusulat sa diary. Mas simple pa pala ang utak ni Chenzi kaysa sa inaakala ko. Inaasahan kong aabuti ng 1 buwan para maubos ang kanyang mga asset dito, pero 1 araw lang, naubos na. Yes, hindi rin pwedeng magmadali. Sa pagkakataong ito, kailangan kong bigyan ng leksyon si Chenzi. Sulit din ang tinanggap kong atake. Base sa orihinal na kwento, may mga asset pa si Chenzi sa ibang bansa. Kailangan ko ring makuha yun bago ko hilahin ang pain. Hehe, parang pangingisda ito. Hindi lang tayo maghihintay, kundi maglalagay tayo ng mahabang pain para sa mas malaking huli. Pagkasulat sa diary, nagtalukbong ka ng kumot. Kinabukasan, ipinaubos mo sa pamilya mo ang shares sa Jiangxing Grand Hotel, at pagkatapos ay ibinenta ang shell company na ito sa mababang halaga. Mabilis na nakarating ang balita kay Chenzi. Jiangxing Grand Hotel. Sino ba ang hindi nakakaalam? Isa sa pinakamalaking kumikitang negosyo sa Jiangxing. Dahil gustong yumaman agad, syempre, naisip din ito ni Chenzi. Ngunit masyadong malaki ang negosyong ito. Kahit sa panahon ng krisis ng Su Group, hindi pa rin kayang bayaran ni Chenzi ang presyo nito. Kahit pagsamahin pa ang natitirang asset niya sa ibang bansa, kulang pa rin. Pagkatapos mag-isip sandali, nagdesisyon si Chenzi. Ang tunay na lalaki ay hindi dapat mag-atubili pagdating sa pera. Malaki na ang nailabas niyang pera, konti na lang ang kulang. At saka, sa tingin niya, sulit ang pagbili sa Jiangxing Grand Hotel. Sa pagkakaroon ng hotel, mababawi niya ang puhunan sa loob lang ng ilang buwan. Ang problema na lang ay kung saan kukunin ang kulang na pondo. Inisip niya ang lahat ng mayayamang pamilya. Nalaman niyang ang mga babae lang niya ang posibleng makatulong. Sa huli, pinili ni Chenzi na lumapit sa pinakamukhang inosenteng si Luo Qingqing. Dahil hindi sapat ang tawag lang, lalo na't manghihiram ng pera, personal siyang pumunta sa bahay ng mga Luo sa kalaliman ng gabi. Pagdating sa gate ng mga Luo, nag-isip si Chenzi at bumalik sa hardin papunta sa kusina. Itinulak niya ang bintana ng kusina at pumasok sa bahay ng mga Luo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at nagulat si Luo Qingqing. Nang makita niyang si Chenzi ang dumating, nagkaroon siya ng ideya. Chenzi, anong kailangan mo? Qingqing, gusto kong bilhin ang Jiangxing Grand Hotel, pero medyo kapos ako sa pera. Manghihiram ng pera. Halos matawa na si Luo Qingqing, ngunit pinigilan niya at nagkunwaring nahihirapan. Alam niya ang plano mo. Qingqing, gusto kong manghiram sa'yo ng pera.
Kahit sa babae nang hihiram ng pera, nanatili pa rin ang ngisi ni Chenzi na para bang nagpapakita ito ng kanyang pagkalalaki. Para makipagtulungan sa iyo, naghanda si Luo Qingqing na paglaruan si Chenzi. Ah, gusto mo palang bumili. Pero ang cash ng pamilya Luo, naibigay na namin sa pamilya Su. Kasi si Kuya Xin, ikaw, ay parang pamilya na rin namin. Walang pera? Qingqing, bakit hindi mo tanungin ang lolo mo? Napakayaman ng pamilya Luo, paanong maubos agad ang pera? Nagkunwaring nalulungkot si Luo Qingqing. Hindi mo kasi alam, sobrang lala na ng kalagayan ni Kuya Xin. Milyon-milyon ang ginagastos araw-araw para lang mabuhay. Iniisip ko pa nga, kung hindi sapat ang pambayad sa gamot niya, manghihiram ako sa Shichangshi Group. Ganoon kalala? Mamamatay na ba siya? Nanlaki ang bibig ni Chenzi, nagkukunwaring gulat. Ang pinakamalaking sakit pala sa mundo ay ang kahirapan. Kung hindi dahil sa pera ni Xin, patay na siya sa isang atake lang. Mabuti na lang at mayaman ang pamilya Su, kaya't nakakagastos siya ng milyon-milyon araw-araw para lang mabuhay sa ospital. Nang marinig mong malapit ka ng mamatay, medyo gumaan ang loob ni Chenzi. Ngunit wala ring pera ang pamilya Luo. Saan niya kukunin ang kulang? Qingqing, may iba ka pa bang paraan? Kailangan ko talaga ng perang ito. Baka pwedeng manghiram sa ibang pamilya? Si Chenzi mismo ay parang basura sa mata ng mga mayayaman sa Jiangsheng. Sino ba ang magpapahiram sa kanya? Nagkunwaring nalulungkot si Luo Qingqing at yumuko. Hindi sa ayaw kitang tulungan, pero lahat ng pwedeng hiraman, nahiraman na namin para sa panggamot mo. Kung ganoon, sige na. Magpahinga ka na, Qingqing. Kahit hindi nakahiram ng pera, umalis si Chenzi na may ngiti sa mukha. Dahil dito, naramdaman ni Chenzi na si Luo Qingqing ang tunay na nagmamahal sa kanya. Kahit hindi nakatulong, sapat na ang kanyang ipinakitang pag-aalala. Pagkaalis ni Chenzi, umisi si Luo Qingqing. Hindi ko akalain na ganito katanga si Chenzi. Simple-minded at puro lakas lang. Gusto pang makapasok sa mundo ng mayayaman. Ni hindi ka karapat-dapat maging isang biglaang yaman. Managinip ka na lang. Sa kabilang banda, ang pamilya Su, Liu at ang sumaling pamilya Xu ay kumita ng malaki. Tawa sila ng tawa. Lalo na ikaw. Kahit na isa ng malaking pamilya ang Su, sino ba ang ayaw sa pera? Siyempre, mas marami, mas maganda. At ang perang ito ay galing pa sa mortal mong kaaway. Mas masarap bilangin. Si Chenzi, na hindi nakahiram ng pera, ay alam na wala na siyang mahahanap na tulong sa loob ng bansa. Kailangan niyang maghanap sa ibang bansa. Sa opisina, tinitingnan ni Chenzi ang mga bill na gitngit siya at nagdesisyong kunin ang pondo para sa militar ng kanyang Shura Legion sa ibang bansa. Nag-alala ang mga Shura na nasa bansa. Boss, pag-isipan mo munang mabuti. Pera yan para sa militar. Nga, boss. Pwedeng magkulang sa lahat, pero hindi sa pagkain ng mga kapatid natin sa ibang bansa. Marami ang mga Shura sa ibang bansa at umaasa sa perang iyon para mabuhay. Dahil sa masamang kondisyon doon, ang pondo para sa militar ang pinakamahalaga sa kanila. Malaking problema kapag naubos ito. Inis na tiningnan ni Chenzi ang hawak na libro. Sa huli, nagdesisyon siya. Hindi malaking halaga ito. Pansamantala lang nating gagamitin para sa pagbili. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagbili sa Jiangsheng Grand Hotel? Ibig sabihin, ang Shichangshi Group ay tatayo sa tuktok ng Jiangsheng, titingalain ng lahat. Talaga, boss, may isang Shura na hindi makapaniwala. Isang hotel, sulit ba talagang ipagsapalaran ng ganito kalaki? Sa maikling panahon, marami nang nabiling negosyo ang Shichangshi Group. Sapat na iyon. Ngunit ang paggamit ng pondo ng militar para bumili ng isang hotel ay masyadong mapanganib. Ngunit si Chenzi, na nabulag na, ay hindi ito nakikita. At para sa kanya, may espesyal na kahulugan ang Jiangsheng Grand Hotel. Ang kahihiyang dinanas niya roon, kailangan niyang bawiin. Huwag kayong mag-alala. Seryoso kong ipinapangako sa inyo, pagkatapos kong bilhin ang Jiangsheng Grand Hotel, titigil na ako. At ang hotel na ito ang magiging gintong daan na magdadala sa ating Shichangshi Group sa tagumpay. CJ, boss. Naniniwala kami sa'yo. Naging masigla rin ang mga Shura. Ang pangako ni Chenzi ay masyadong matamis. Pagkatapos makuha ang Jiangsheng Grand Hotel, para ipaalam sa lahat, nagpatawag si Chenzi ng press conference. Sa press conference, nagpagawa si Chenzi ng mamahaling itim na suit. Para ipagdasal na mamatay ka na, sinadya niyang gawing itim at puti ang buong lugar. Kung hindi mo alam, iisipin mong may mayaman na nagpapaburo sa Jiangsheng Grand Hotel. Una sa lahat, bilang presidente ng Shichangshi Group, labis kong ikinalulungkot ang malubhang kalagayan ng presidente ng Su Group.
Nakaupo si Chenzi sa gitna na may itsurang nahihirapan para magmukhang sobrang lungkot. Si Lo Qingqing na nanonood ay napairap sa sobrang pangit na pag-arte ni Chenzi. Ngunit hinangaan din niya ang galing nitong magsinungaling. Para suportahan ang iyong pagpapagamot, masakit man sa loob, binili ng Shichangshi Group ang Jiangxing Grand Hotel. Pagkasabi nito, pinunasan ni Chenzi ang kanyang mga mata na walang luha. Mukhang sobrang lungkot. Pumalakpak ng malakas ang mga tauhan ni Chenzi para buhayin ang paligid. Sa marangyang kwarto ng ospital, nakatingin ka sa malaking dihi sa dingding, nakangiting pinapanood ang live na press conference ni Chenzi. Pagkatapos ng press conference, sinabihan mo na ang lahat na maaari nang hilahin ang lambat. Ang pagbili sa Jiangxing Grand Hotel ay umubos na sa lahat ng pondo ni Chenzi. Wala nang mahuli pa. Si Chenzi, na nalulunod sa saya, ay tinawag ang kanyang mga tauhan sa opisina para bilangin ang mga nabiling negosyo. Ang hawak na libro ay hindi na ordinaryo sa mata ni Chenzi. Sa pagtingin pa lang sa mga papel, hindi na niya mapigilan ang pagngiti. Sa pamamagitan ng mga negosyong ito, maaari na akong magyabang sa Jiangxing. Kailangan itong gawin sa lalong madaling panahon. Nagdesisyon si Chenzi na ngayong gabi, kailangan niyang makagawa ng plano para kumita. Sa proseso ng pagbibilang, napansin ang tauhan ni Chenzi na may hindi tama sa mga libro. Bakit mukhang lahat ng kumpanyang ito ay lugi? May mali. Naramdaman ni Chenzi na may problema. Agad niyang tinawag ang lahat at sinimulang suriin ang mga biniling negosyo. Hindi nagtagal, nalaman ni Chenzi na lahat ng ito ay mga shell company. Mga walang laman. Pinaalis niya ang lahat at sinira ang buong opisina niya. Hayop ka, Sin. Sinadya mo lahat to, di ba? Pagkatapos ng kalahating oras na pagmumura, hindi pa rin humuhupa ang galit sa dibdib ni Chenzi. Sinumang maglakas loob na galitin akong si Shura, walang sinuman sa kanila ang mabubuhay para makita ang sikat ng araw kinabukasan.